Hello everyone, my name is Sharvi and I hope that you're all doing good po mga lots. Today we're going to watch, listen, and react to a song by Looney. And it's entitled Tugmang Preso. So, title pa lang, ano? Creative na. I mean, may wordplay na nagaganap para siyang tumbang preso. Yun yung dating sa akin. Yung video na re-reactan po natin ay isang official lyric video and medyo bago-bago pa tong kantang to. So, mainit-init pa. And without further ado, let's get right into it po at sana ay masamahan nyo ako until the end of this reaction video. Maraming salamat po. Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si Marlon Ramos o mas kilala Parang ano bilang to? si Looney. Yung sa case niya dati? Years na yun. Eh, yung beats. Miyerkules ng nakarang linggo nang maaresto si Looney at apat na iba pa matapos makumpiskahan ng push or high-grade marijuana. Eh, creative nun ah. I mean, may subtle movements pa nga yung visuals na nakita natin plus yung ganun, yung rehas, no? Ang creative ng pagkaka-edit ng lyric video. Wait, ulitin natin sa umpisa. Na start ng lyrics. Pagkamatulay ang mga pagbala. Alam mo mahusay ang pagkakalahat. Mga tunay na ganap. Sinulat ng Tunay na bala. ganap. Kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Eh, parang double meaning yung magtutugma lahat. No, kasi sulat na parang bukod sa rhyming scheme, magtutugma lahat ng statements niya as POV dun sa nakasangkutan niyang case before. Waity. Sapagkat ito'y galing sa memorya. Yan, testimony. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. The flow. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. Walong oras bago ang rehas ay mahimas. Walong Kasama oras. ko si Ron Henley na stick figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun. Tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon. Birthday donation. Rhyming schemes. Alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon. Kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Ang kulo da. I mean, very detailed yung statement niya, no? Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol ko si Idol, sinundo ako Quotes, sa unquote. labi gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, bumontak kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang paki sa money kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilig. Okay, so dun nag-start dahil sa tawag na yun na grabe no, gumamit pa sila ng batang kunwari may cancer, no? Mahirap maging mabait sa panahon ngayon. Doon nagsimula na habag siya, pinuntahan niya. Oh, tinan mo, libre pa. Eh, Kasama ko si creative. Ivan, ang sikip at si Kuya Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idol, aking manager at kapatid na merong thalassemia. Isang kakaibang Very sakit, detailed, kailangan ah. niya lang Very sa detailed. liman ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel, yung makatimid, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay na lang, isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Ruboy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balay-siksikan Love kami it sa flow. aking sikot. Pagbalikot, tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabi, Yan na. start na daw yung party. Sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Grade 4. Kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major.
Nakakagulantang sa katutak na ninja kap sa amin ang tumambang. Parang hutang clan, Oh lampas sa my. pulo, mabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan Wow. niya. Humakbang paatras at wala nang Napagtuutusan lang, pero yung trauma na pinadama mo, pina-experience mo sa tao. nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa, pinusa sa pinyat, pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransom ang sadya, o kaya baka prank lang to na malala. Dala naman kung prank. Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakapukod. may sakit niyang May kapatid. tinabi silang kahon, malakas kanyang putod na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Fishy. irandang Ang binasa, fishy. basta-basta lang agad. Masikat ang hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw Diba? na So, walang proof. Walang proof. siya, sa akin daw nakumpis ka, pero di makumpirma kasi walang kahit may isang saksi Diba? na pumirma. Fishy. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, Agree. dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney ba? Kung nasagot ko yung true. ideya at aking kinundila, mga ulo nila bigla nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Ano, parang na-frame up talaga siya. And tama nga din sinabi ni Looney, yung normal na tao nga nagva-viral pag may nangyaring ganito. What more si Looney pa, nakilala ng tao. Ang dating din nito sa akin is public figure na nga na experience ng ganito. What more? No, yung mga normal lang na tao. Hindi sikat na tao. So it's worse, no? Bigla silang nakaisip ng ideya kasi napanood nila yung live ko sa Pinea nung binan nila yung kantang Abats dahil sa tema. Pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw kaso bakit parang madalian? Di ba dapat pinaghahandaan niya na kalimitan? The bars. Di naman mananang malayuan, malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan kaya medyo window kasi walang video ng palitan. Akala ko ba bypass to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid? Gamitin mo lang ang sentido kung magkapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig. Kayang-kaya ko The yung flow. kitain ng triple Creative. isang gig. At kung puser man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka beat. Hira mo makita sa kalsada tumawid. True, At bakit true. ako magbibenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana, bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang bawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron ako mga paanan na tapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Pero Rojas. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed. Yeah, frame mo. Grabe Ang galing ng pagkakasulat and at the same time, nahook ako sa sinasabi niya. Sa bawat linya, it's interesting and very creative na nilahad niya yung side niya in a song. Looney is such an artist, no? At nakakalungkot, no? Kasi kahit silang mga public figure, nakakaranas ng ganun. What more yung hindi? Diba? What more yung mga normal na tao lang na, ay, alam mo yun, hindi gagawa masyado ng ingay pag nangyari yung ganito sa kanila. It makes me wonder, ang daming mga tanong sa isip ko, sino kaya yung nagpagganito sa kanya? Sino yung gustong sumira sa kanya? It's so sad na the-experience na yun, tapos nakita pa nung kapatid niyang may karamdaman. Kaya, agree ako sa last part niya, sa statement niya. Parang, kung magbebenta siya, bakit siya? May pangalan siyang iniingatan.
it could be na pwede siyang iutos lang sa ibang tao, and bakit pa siya magsasama ng maraming tao na pwedeng maging witness against him, diba? Medyo weird ngayon nangyari sa kanila. Pero kung titingnan ko yung kung paano siya sinulat, yung lyricism, yung flow, and yung rhyming schemes na sobrang on point, Looney is such an artist. And yung pagkakalapat ng mga letra and yung beats, I mean, kung hindi ko i-absorb masyado yung na nangyari to sa totoong buhay, ma-enjoy ko yung kanta yung beats niya and yung visuals na nabusog ako. As of the moment, this is trending number 1 for music. Let me know your thoughts, guys, no? Kung ano yung naramdaman nyo while listening to this song. Kasi ako, kinilibutan ako while listening to it. And ang creative. Napaka-detailed nung pagkakasabi niya. Pero hindi ako na-bore. Parang nakikinig ako sa point of view niya, sa statements niya na hindi ako tinamlay. Tutok ako from start to finish. Wala na sana mabiktima ng sa ganitong pamamaraan. Gusto ko yung last part din, not to mention, kung masama yung pagsusulat ng malaya, marahil yun lang yung dapat niyang kasalanan. Ang creative ng pagkakasabi niya, ng pagde-deny niya dun sa allegation. Galing. Huwag nang maulit. No? Hindi lang sa public figures, lalo na siguro sa mga normal lang na tao na walang kalaban-laban at na ipagtanggol yung sarili nila sa panahong yan, ipapasasa ka na agad na hindi mo alam kung bakit. Diba? Bigla lang. I mean, traumatizing siya. So, yun lang. Ang bigat nung nangyari. But, just like what I've mentioned po, lyrics-wise, performance-wise, and even the visuals, no? Sobrang on point. Ganda, galing, Looney. Saludo. Anyway, ewan ko, nabigatan ako nung narinig ko siya. Thank you po. Thank you for watching with me until this point of this video. And mag-ingat po tayo parate, no? And if you enjoyed watching the whole thing, I mean, kung nagustuhan niyo tong reaction to, please don't forget to hit like and subscribe to this channel as well po if you want for more videos like this po. Again, mag-iingat po tayo parate. God bless, and as always, just keep going.